Mainit at masikip ang kalsada sa umagang yon. Mabilis na naglakad si Bella sa harap ng isang malaking hotel at halos takbuhin ang bawat akbang habang hawak ang cellphone na paulit-ulit niyang chinecheck. Late na talaga ako. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa harapan ng hotel, agad niyang napansin ang isang itim na kotse. Hinawakan niya agad ang siradura at binuksan ang pinto. Good morning! Sorry I'm late. Mabilis niyang sambit at mabilis sinara ang pinto at inayos ang bag sa kanyang kandungan. Napatingin mula sa salamin ng lalaki sa harapan. Bahagyang kumunot ang noo nito bago muling lumuwag at napangiti ng konti. Good morning din, ma'am. Magalang na sagot ng lalaki. Saan po tayo pupunta? Northwood Tower, please. I need to be there in 15 minutes. Kung pwede po, kuya, bilisan natin. Late na po kasi ako. Bahagyang napataas ang kilay ng lalaki. Ngunit hindi na kumibo. Pinaandar na nito ang makina. Alright. Northwood Tower. I'll do my best. Sumandal si Bella at pinunasan ng pawis gamit ang tissue mula sa kanyang bag. Grabe, kuya. Hindi man lang tumunog yung alarm ko. Tapos wala akong makuhang grab. Buti na lang andito ka. Ang bait ni Ninang. She booked this for me. Sabi ko na nga ba, she won't let me down. Hindi agad sumagot ang lalaki. Bagkus, bahagya lang itong umisi. Ganun ba? Then it's your lucky day. Napatingin si Bella sa salamin at saglit na napatingin sa anyo ng lalaki. Hindi ito mukhang karaniwang driver, makinis ang balat nito. Maayos ang gupit ng buhok at may postura. Hindi niya napigilang magsalita. Kuya, parang di ka naman driver eh. You look more like a manager or something. Maikling tumawa ang lalaki. Maybe I just like dressing well. But for now, I'm your driver. Napalunok si Bella. Saka napangiti ng pilit. Well, thank you talaga. If I'm late for this interview, baka wala na akong chance. You'll make it. Confidence lang kailangan mo, the rest will follow. Natahimik si Bella. Hindi niya inaasahan ang ganong salita mula sa isang taong inakala niyang simpleng driver lang. Kuya, you really don't sound like a driver. You sound like someone else. Ngumiti muli ang lalaki, ngunit hindi na ito sumagot. Pagkatapos ng interview, naging mabigat ang hakbang ni Bella nang lumabas siya ng gusali ng Northwood Tower. Mababa ang pagkakayuko ng kanyang ulo at halos ayaw niya ipakita ang mukha sa mga taong naglalakad sa paligid. Bumigat ang dibdib niya nang malamang hindi siya natanggap sa trabaho. Pinahid niya ang luha at napahinto sa gilid ng kalsada, nag-iisip ng susunod na gagawin. Napansin niya agad ang parehong magarang itim na sasakyang nakita niya kaninang umaga. Bella! Wika ng lalaki at naglakad palapit sa kanya. Nakuha ka ba? Napatigil si Bella at napayuko sandali bago umiling. Di nila ako tinanggap. Sabi, they need someone na may mas experience. Saglit na tumango si Rome saka tumingin ng diretso sa kanya. That's how it goes sometimes. But maybe I can offer you something else. Offer? Ano naman yun? Bahagyang umiti si Rome. There's a mansion owned by someone I know. They're looking for new staff. Maybe you can work there instead. Napalunok si Bella at napakunot ang noo. Mansyon? Staff? Kuya Rome, baka nagkakamali ka. I came here para mag-apply sa corporate office, hindi para maging staff sa bahay ng mayaman. Mababa at kalmadong tumawa si Rome. I know. Pero think about it. Stable ang trabaho, tahimik ang lugar. Walang masyadong nakakilala sa'yo. And from what I understand, gusto mo low-key ka lang, right? Nabigla si Bella. Napatigil siya at napatingin ng diretso kay Rome. Waring nagtatanong kung paano nito nalaman. What do you mean, Loki? Ano bang alam mo? Dahan-dahang sinilid ni Rome ang kamay sa bulsa ng pantalon nito at lumapit ng bahagya. I listen more than I talk, Bella. At minsan I can see other things that others don't. You look like someone na ayaw ng spotlight. Someone na may iniiwasan. Nanigas ang katawan ni Bella at saglit na napaatras. You don't know me. You don't know anything about me. Tumango si Rome at nanatiling mahinahon ang muka. Maybe.
But I know enough, and trust me, hindi ako interesado na ibunyag kung sino ka talaga. That's not my job. Pero kung gusto mong manatiling tahimik at hindi ka madaling mahanap ng mga taong hinahanap ka, then this job could help. Nakatikom ang labi ni Bella at bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa strap ng bag. Kuya, I don't think this is for me. Hindi ko nakikita ang sarili ko na naglilinis o nag-aasikaso sa bahay ng iba. Work is work, and sometimes, kailangan natin tanggapin ang hindi natin gusto para lang makatawid. You don't have to stay there forever. Just long enough para maging safe ka at makapagsimula ulit. Pero paano kung malaman ng pamilya ko they're still looking for me? Ayoko malaman nila kung nasan ako. Umangat ang isang sulok ng labi ni Rome. No one has to know? Sa mansyon na yun, walang nagtatanong na sobra. Ang importante, you do your job. You stay invisible. Gusto mo ng low-key life, then take it. Tahimik lang si Bella habang nasa loob ng kotse. Hawak niya ang cellphone ngunit wala siyang ibang ginawa kundi titigan ang madilim na screen nito. Mabigat ang kanyang isip at ramdam niya ang sariling pag-aalinlangan. Hindi siya sigurado kung tama bang sumama sa alok ng lalaking to. Ngunit sa kabilang banda, wala siyang ibang plano. Relax ka lang, hindi to trap. Hindi ako recruiter ng scammer. I just know a place where you can work without anyone bothering you. Napahagat labis si Bella at tumingin sa lalaki. Sana nga, Kuya Rome. Di ko alam kung dapat ba talaga to. Hindi ako sanay sa ganyang klase ng trabaho. Di mo pa nga nasusubukan, so how would you know? Besides, kailangan nating lumihis sa inaakala natin direksyon para lang makatawid. Ganun talaga ang buhay. Hindi sumagot si Bella. Imbes ay tahimik siyang napatingin sa mga dumadaang sasakyan. Hanggang mapansin niyang unti-unti nang nagbabago ang tanawin. Mula sa masikip na kalsada, papasok na sila sa mas tahimik na daan na napapalibutan ng matatayog na puno at malawak na lote. Kuya, saan ba talaga to? Ang layo yata. You'll see. Tanging sagot ni Rome. Makalipas ang ilang minuto bumungad sa kanilang mataas na gate na bakal. Sa gilid ay may guardhouse kung saan agad na lumapit ang security guard nang makita ang kotse. Nagbaba ng bintana si Rome at simple lang ang sinabi, Ako to. Agad namang tumango ang gwardya, binuksan ang gate at marahang itinuro ang daan papasok. Napalunok si Bella nang makita ang kalsadang marmol. Ang dating, napapalibutan na maayos na hardin at fountain sa gitna. Sa dulo, isang napakalaking mansyon na nakatayo. Malapalasyong puti, na may haliging marmol at malalaking bintanang salamin. Huminto ang kotse sa harap ng hagdang marmol. Lumabas si Rome, umikot at binuksan ang pinto para kay Bella. Bahagyang kumarap si Bella, tila hindi makapaniwala sa mismong binata na siyang nagbukas ng pinto para sa kanya. Pasok ka. Nakangiting wika ni Rome. Nag-aatubili siyang bumaba, habang nakatingala pa rin sa napakalaking istruktura. Grabe. Kuya Rome, hindi ba parang sobra naman to? Sino ba talaga may-ari? Napatingin si Rome at tinitigan siya ng diretsahan. Me. Parang nabingi si Bella sa sagot na yon. Napakunot ang noo niya at agad natawa ng pilit. Ikaw? Don't joke around, kuya. Hindi nakakatawa. I'm not joking. This is my place. Nanlaki ang mga mata ni Bella at agad napaatras na isang hakbang. What? So, ibig sabihin, ikaw ang may-ari? Tapos kanina nagkunwari kang driver? Hindi napigilan ni Roman tumawa. Well, you just jump into my car without asking. Anong gagawin ko? Malamang ipag-drive kita, di ba? Namula ang pisngi ni Bella at napahawak sa noo. Oh my God, ang kapal na mukha ko. Sobra ako nag-assume, akala ko talaga car service ka. Sorry, nakakahiya pala yung ginawa ko kanina. Don't be. Honestly, it was entertaining. Hindi araw-araw may sumasakay bigla tinatawag akong kuya driver. Napasinghap si Bella at agad nagtaas ng kamay. Wari dumidepensa. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Sobrang nagmamadali lang ako. I didn't mean to. Pinutol siya ni Rome sa pamamagitan ng bahagyang tawa. Relax. Wala namang masama. Actually, refreshing. Usually people act differently kapag alam nila ako may-ari. Ikaw lang ang dumiretso at umasta na parang simple lang akong tao. So ibig sabihin yung trabaho na sinasabi mo dito mismo? Yes, here. I need more staff.
and I think you'll do well. Saglit na napatingin si Bella sa malawak na hagdan at sa malaking pintuan ng mansyon. Kuya Rome, I don't think bagay ako dito. Parang ibang mundo to, baka hindi ko kayanin. Tinapik nito ang gilid ng kotse. Listen, walang perfect start. You just need a place to stay, to breathe, to be safe. You said you wanted to stay low-key. Then this is the perfect chance. Napabuntong hininga si Bella at ibinaling ang tingin sa mansyon. Hindi niya alam kung dapat ba niyang tanggapin ang alok o tumakbo palayo. Ngunit sa dami ng nawalang oportunidad sa kanya, parang ito na lang ang natitira. Tumingin siya kay Rome at mahina ang tinig na nagsalita. If I agree, sigurado ka bang hindi malalaman ng iba? As long as you want to stay hidden, no one will know. Dito you'll be safe. You'll have work. All you have to do is to say yes. Mabilis kumalat ang chismis matapos makita ng ilang kapitbahay at empleyado sa paligid ang pagdating ni Bella sa mansyon ni Rome. Hindi na nakapagtataka na may nagsabi agad na baka siya ang bagong secret girlfriend ng young heir. Si Bella naklulas sa lahat, naglakad lang papasok sa mansyon na parang turista, sa unang beses na nakakita ng ganito kalaking bahay. Pagpasok nila sa loob, sinalubong silang dalawa ng staff na parehong nagkatitigan. Bahagyang nagbulungan ng dalawa bago nagbigay galang kay Rome. Sir Rome, welcome back. Wika ng isa. Sa kalihim na sinipat si Bella mula ulo hanggang paa. Napansin niya ni Bella at agad kumunot ang noo. Kuya, bakit ang weird nilang tumingin sa akin? May dumi ba ako sa muka? Pabulong niyang tanong kay Rome. Nagpipigil ng tawa ang lalaki sa kanyang tanong. Wala, they're just very curious. Makalipas ang ilang minuto, may isa pang staff na lumapit at nagtanong, Sir, should we prepare the guest room for her? Agad na palingon si Bella. Guest room? Wait, no, hindi ako guest, hindi ako. Pinutol siya ni Rome. She's not a guest. Pamangkin siya ng bagong driver, bagong staff natin. Make sure she settles in. Naglakad sila papasok sa hallway at ipinasok siya ni Rome sa isang malinis na silid na may 2 kama. Bagaman simple lang kumpara sa ibang silid ng mansyon, para kay Bella, isa itong hotel. Here is your room. Ani Rome sa kanya. For now, you'll stay here, with one other of the staff. So staff talaga ako dito. Kuya, paano ako mag-a-adjust? Hindi ako sanay. Sa bahay namin ako pa yung inaalagaan. Dito ako yung magtatrabaho. I don't even know how to clean properly. Umupo si Rome sa gilid ng kama at nangalumbaba. You'll learn. Di ka naman pinapagawa agad na malaki. Start small. Kung di mo kaya, tell me, hindi ako magagalit. Naglakad si Bella paikot at naupo sa kabilang kama. Pero hindi ba nakakahiya? Baka mapahiya ako sa mga staff. They all look professional. Ako parang lost kid lang. Bahagyang natawa si Rome. That's why it's interesting. Maya-maya, pumasok ang isa pang babae na isang staff na mukhang mas bata kay Bella. May dala itong uniform na puti at apron. Hi po, ito raw po isusuot niyo bukas. Uniform ng staff. Nanlaki ang mga mata ni Bella at halos mapatayo. Uniform? Oh my God, kailangan ba talaga isuot ko to? Nagpipigil ng tawa si Rome at sumagot bago pa makakibo ang staff. Of course. How else will people know na kasama ka sa team? Tumayo si Bella at nilingon ng staff na nagabot ng uniform. Ate, tulungan mo naman ako bukas. Hindi talaga ako marunong sumaga nito. Ngumiti ang staff at tumango. Don't worry, tutulungan kita. Madali lang to kapag nasanay ka na. Nang umalis na ang staff, bumaling ulit si Bella kay Rome. Kuya, seryoso ka ba talaga? Ba't mo ako pinapapasok dito? Hindi ba pwedeng yung ibang trabaho na lang? Bella, you said you need to stay low-key. This is it. Kung gusto mo maging invisible, this is the best cover. Trust me, it works. Kinabukasan maaga ay nagising si Bella, kasama niya ang mga staff na natulog sa silid. Tahimik siyang bumangon at medyo mabigat ang pakiramdam at parang wala pa sa wisyo. Habang sinusubukan niyang isuot ang puting blouse at apron, napapailing siya. Grabe, parang costume lang. Di pa naman ako marunong kumilos na parang staff. Narinig niya ang roommate at natawa. Narinig yun ng roommate niya at tumawa. Ate Bella, normal lang yan sa una. Pero, huwag ka mag-alala.
Sanayan lang. Saka hindi naman sila stricto dito, basta marunong ka makisama. Oh my God, ang arte ng itsura ko, pero sige na nga, laban na to. Ani niya matapos tumingin sa salamin. Bumaba siya sa main hall kung saan nakatayo ang ibang staff at handa na sa kani-kanilang gawain. Nakangiti ang ilan, ngunit may iilan ding tila nanunuri. Bella, tulungan mo kami dito sa kusina. Simulan natin sa simple. Wika ng isang senior staff. Isang babae na halata sa tindig na may mataas na posisyon sa mga kasambahay. Pinahawak siya ng tray ng mga baso at kutsara. Careful lang, huwag kang kabahan. Saglit na nakahinga ng maluwag si Bella. Okay, kaya ko to. Kayang-kaya ko to. Pero habang naglalakad siya, muntik niyang mabitawan ng tray. Agad na patili ang dalawang staff. Ate Bella, ingat! Nakaramdam siya ng hiya at agad na paatras. Sorry talaga. Hindi ko sinadya, first time ko kasi. Hindi ako sanay magdala ng ganyan. Natahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Ramdam niya ang pamumula ng pisngi. Ayaw niyang magalit ang mga ito lalo pa at kailangan niyang magtago. Kaya pilit niyang tinagpi-tagpi ang kumpiyansa. Promise next time mas mag-iingat po ako. Pasensya na po, please, pasensya na. Maya-maya bumaba si Romola sa itaas ng hagdan. Lahat ng staff agad na bumati. Good morning, Sir Rom. Anang mga ito. Napalingon si Bella. At halos mapakunot ang noo. Pero agad siyang nakisabay. Good morning, Kuya Rom. Ay, Sir Rom po pala. Napatigil si Rom sa pagbaba ng hagdan. At diretsong tumingin kay Bella. Bahagyang kumunot ang noo nito na tila nagtataka. Sir? Nagkibit balikat si Bella at medyo naiilang. Kasi sir ang tawag nila sa'yo. Baka isipin nila weird ako kapag kuya pa rin tawag ko sa'yo. Kaya yun, sir na rin. Ngumiti si Rome. Weird nga kung bigla kang tatawag ng sir. Nasasanay na ako sa tawag mong kuya. Ikaw lang gumagawa nun. Nakakahiya naman kasi. Baka mapagalitan pa ako ng staff mo. Tsaka parang hindi bagay na kuya ang tawag ko kapag nandito ako bilang staff. Bella, you don't have to change just because others expect it. Pero kung mas komportable ka, fine. Tawagin mo akong sir in front of them. Pero kapag tayong dalawa lang, you can call me kuya. Ano? Kuya kapag tayo lang? Yes, para hindi ka mahirapan. At least may balance. Napakamot si Bella sa batok. Grabe ka, sir. Kuya. Ginugulo mo naman yung isip ko pero sige, gagawin ko. Good. Ayoko mawala yung pagiging ikaw. That's what make this interesting. Naiwan si Bella sa gitna ng kusina. Ano raw? Interesting? Ano naman kaya ibig sabihin nun? Narinig siya ng isang staff at napatawa. Ate Bella, ikaw lang yata nakakapagpatawa kay Sir Rome ng ganyan. Usually seryoso siya. Talaga ba? Baka nahihilo lang siya kanina. Huwag niyo ako sisihin Tumawa ang iba at nagpatuloy sa gawain. Ngunit ramdam ni Bella na kahit papaano unti-unti na siyang natatanggap. Pagkatapos na maghapong trabaho sa kusina at sa simpleng gawaing ipinagawa ng ibang staff, halos bumigay ang katawan ni Bella. Hindi sanay ang kamay niya sa pagbubuhat at paulit-ulit siyang nahihiya kapag may mali siyang nagawa. Gayunpaman, tinulungan naman siya ng iba kaya kahit papaano nakaraos siya sa unang araw. Bago siya tuluyang makabalik sa silid, may lumapit na isa sa mga staff. Ate Bella, pinapatawag ka ni Sir Rome, nasa study siya. Ako? Ako lang? Bakit ako? Di ko alam pero ikaw lang daw. Naglakad siya papunta sa study room. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang maluwang na silid na puno ng bookshelf, leather chair, at malaking mesa. Nandoon si Rome, nakaupo at nakasandal, hawak ang isang baso ng tubig. Pagkakita kay Bella, agad itong umiti. Bella, come in. Close the door. Umupo siya sa upuang nasa tapat ni Rome at pinisilang laylayan ng apron niya. Sir, may mali po ba ako nagawa? Sorry po. Kasi kanina muntik ko na mabitawan yung tray pero hindi naman nahulog. No, not that. Hindi kita pinatawag para pagalitan. Just wanted to talk. I am very curious. Curious po? Sa akin? Tumango si Rome. Yes. Kanina pa kita inoobserbahan. You don't act like a typical staff. Hindi lang dahil bago ka, your mannerisms, the way you talk, even the way you complain. Hindi ka pang karaniwan. So you're trying to say na maarte ako? Maybe, but you're different.
At gusto ko malaman kung bakit. Natahimik si Bella na ilang segundo. Pilit niyang nilalaro ang daliri at napapabuntong hininga. Wala naman, normal naman ako. Bella, don't lie. You're hiding something. Alam mo, hindi ako madaling maloko. If you want to stay here, you have to trust me at least a little. Fine, pero wag mo ipagsasabi ah. You have my word. Huminga ng malalim si Bella at saka tumingin sa mata ng lalaki. I'm a disinherited daughter. Disinherited? Napansin ni Rome ang pag-aalangan niya. Sumigok pa sa gitna ng pagsasalita. Oo, pinalaki akong parang prinsesa. Lahat ng kailangan ko binibigay pero may kapalit. Sila ang pipili kung sino dapat ang lalaking papakasalan ko. You know yung arranged marriage? Uso pa rin kasi yun lalo na kapag may dugong Chinese ang pamilya. Ayoko syempre so I ran away. At dahil doon tinakwil nila ako. Wala na akong inheritance, wala na akong pangalan. Parang hindi na nila ako anak. At kahit may degree ako, kahit ilang beses ako mag-apply, laging sarado ang pinto. Their influence follows me. Ayaw na mga kumpanya na makisali sa gulo, plus wala akong actual experience. Kaya lahat ng interviews bagsak. Napatingin siya sa sahig at nagpakawala ng mahina at mapait na tawa. Nagtagalang katahimikan. Nagsisi siya sa sinabi. Pero sa sumunod na sandali, narinig niya ang boses ni Rome. So that's it. Now it makes sense. So ano, tatawanan mo rin ako? Sabihin mong spoiled brat ako? No, hindi ako tatawa. Actually, I understand. Ang hirap ng ganun. When everyone thinks you have everything pero wala ka talagang choice. Napatulala si Bella at dahan-dahang kumalma ang dibdib. So hindi ka magagalit na ginamit ko tong place mo bilang taguan? Napangiti si Rome. Kung magagalit ako, ba't ako nag-offer pa? You needed the place and I gave it. Simple. Pero bakit, Rome? Bakit ako? Hindi mo naman ako kilala. That's the thing. Di kita kilala. At gusto ko makita kung ano mangyayari kapag binigyan kita ng chance. And Bella, you're more interesting than anyone I've met in a long time. Nanlamig ang palad ni Bella at bumaba ang tingin. So stop ka na dito. But don't forget, you don't have to be perfect. Just be you. The rest will figure it out. Hapon yun ang bumaba si Bella mula sa taas. Bitbit ang tray ng kape at tinapay na ipinahanda ng kusina. Isa raw itong simpleng meeting na may iilang bisitang darating para kay Rome. Kailangan ng dagdag na kamay para magsilbi. Pagpasok sa maluwang na sala, nakita niya agad ang 3 bisita. Lahat ay maayos ang suot at mukhang galing sa mataas na lipunan. Naupo sila sa malalambot na sofa, nagtatawanan, at nag-uusap kasama si Rome. Here's the coffee. Sabi ng isa sa mga staff at tinulak si Bella pasulong. Maingat siyang lumapit. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ng mga bisita. Pero nang mailalagay niya na ang tray, biglang may boses na nagpatigil sa kanya. Wait, sabi ng isang babae, at bahagyang nakakunot ang noo habang nakatingin kay Bella. Ikaw ba? Nakagat ni Bella ang labi. Muntik na mabitawan ng tasa. Sandaling nagdilim ang isip niya. Ang babaeng ito, pinsan niya sa mother's side. Kumunot ang noo ng kanyang pinsan. You look familiar. Nakita na kita before. Agad na sumingit si Rome. Pamangkin siya ng bagong driver. Kapapasok lang niya last week. I asked her to help today kasi kulang ang tao. Natahimik ito at muling tiningnan si Bella mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ang pag-aalangan sa mga mata nito, pero kalauna natawa na lang ng mahina. Ganun ba? Sorry akala ko kilala ko. Ang dami ko kasi nakakasalamuha. Minsan namumukhaan ko sila kahit hindi pala. I was wrong today. Napakabigat ng pakiramdam ni Bella. Mahigpit niyang hinawakan ang apron para lamang maitago ang panginginig ng kanyang kamay. Mabuti na lang at hindi agad siya nabuko. Siguro dahil simpleng uniform lang ang suot niya. At wala ang dating anyo ng isang sosyal na babae. Bella, pwede mo bang ihanda yung desserts? Nasa kusina na, right? Mabilis siyang tumango at halos di makatingin sa mga bisita. Yes, sir. Mahina niyang sagot. At agad siyang umalis. Para hindi na siya tanungin pa ng mga bisita nito. Pagdating sa kusina,
Napaupo siya sa isang sulok. Hawak ang dibdib, na tila ba hinahabol ang sarili niyang hininga. Grabe, antik na talaga. Kundi lang nakasaklolo si Rome. Maya-maya bumukas ang pinto. Pumasok si Rome at naupo sa harap niya. Bella, sino siya? Pinsan ko. Cousin ko from my mother's side. Cousin mo? Bella, hindi mo sinabi na may chance na makasalubong mo ang pamilya mo dito. I don't know either. Akala ko safe na dito. Hindi ko inisip na may connection sila sa'yo. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Rome. Tumagilid ang ulo nito at saglit na kinamot ang sentido. So your family? Mas malalim pala ang influence nila kasi sa inaakala ko. Di ko akalain na kahit dito sa circle ko, may chance na makita ka nila. Kaya nga ako tumakas. Lahat ng lugar na pinuntahan ko may mata sila. Kahit saan ako mag-apply parang may invisible wall. Palagi ako nababagsak kahit qualified ako. All because of them. Bella, you know what almost happened out there. If she had recognized you, hindi ko alam kung kaya pa kitang protektahan ng ganun kabilis. I know, pero wala na ako ibang choice. Kung aalis ako, wala kang mapupuntahan. At least dito kahit papano may bahay ako, may trabaho, may konting kapayapaan sa puso. Napangiti si Rome at bahagyang umiling. You're really something. You put yourself in the lion's den just to get away from your family. And now you're pretending to be a driver's niece. Ang ironic, no? Dati ako yung tipong pinagsisilbihan. Ngayon ako na yung nagsisilbi. Pero kahit nahihirapan ako, at least this time I chose it. And that makes all the difference. Nabasag lang ang katahimikan nang bumukas muli ang pinto. Ate Bella, hinahanap ka na yung dessert daw. Mabilis siyang tumayo. Nagpahid ng luha sa gilid ng mata at ngumiti ng pilit. Coming! Bago siya tuluyang lumabas, sumunod ang tinig ni Rome. Don't worry. As long as you're here, I'll make sure they won't touch you. Bumalik mula sa business trip ang mga magulang ni Rome. Si Bella na nooy nag-aayos ng hapagkainan. Napatingin sa direksyon ng pintuan nang marinig niya ang tinig ng ina ni Rome. Rome, anak? Oh, it's been weeks. How's the company doing while we were gone? Everything's fine, ma. You don't have to worry. Ngunit bago pa makaalis si Bella, para bumalik sa kusina, biglang napansin siya ng ama ni Rome. And who's this? New staff? Good evening, sir. Yes po, bagong staff. Ngumiti ang ina ni Rome, ngunit may halong pagtatakas sa mga mata nito. Ah, I see. May kakaiba sa kanya, parang hindi siya ordinaryong staff. Romanak, is she the one you mentioned before? Nanlamig si Bella at patingin kay Rome. Kita niya ang mabilis na paghinga ng binata. Pero bago pa ito makasagot, nagpatuloy ang ina nito. The one you said helped during the incident last month. Yes, ma. She's been very helpful here. Hardworking and reliable. Interesting. Alam mo, Rome, gusto ko siya makausap. Sabihin mo sumama siya sa atin mamayang dinner. Halos malaglag ang tray na hawak ni Bella. Oh, yes, dear? Dinner with us? Don't worry, it's just a simple talk. Ngunit naging iba ang atmosphere nang nasa hapagkainan na ang lahat. Naging seryoso ang mukha ng mga magulang ni Rome. Thank you po for having me here. Of course. Ngumiti ang ina ni Rome sa ama ng lalaki. It's not everyday may bagong tao sa bahay na nagustuhan agad ang anak namin. You're right. Alam mo, Bella, bihira magtiwala si Rome sa kahit sino. Usually, he keeps his distance, but with you, iba. You seem to have earned his respect quickly. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko, sir and ma'am. Tahimik na sandali ang dumaan habang nagsisimula silang kumain. Ngunit hindi nagtagal nagbago ang daloy ng usapan. So, napag-usapan namin ng mama mo sa trip namin. Yung tungkol sa Chen family. Remember them, right, Rome? Tumigil si Rome sa pagkain. Yes, of course, the Chens. We heard na tuluyan ng tinakwil ng mga Chen ang anak nilang babae. Yung tumakas bago pa maayos ang kasunduan sa kasal. Nanigas ang katawan ni Bella. Hindi siya makatingin. Tragic story, really. Kung natuloy lang sana yung engagement, baka ibang-iba na ang takbo ng negosyo ngayon. Kasi alam mo naman, Rome, your father and her father were good friends.
Yes, Dad, I remember. Sayang talaga. Yung babae, ano nga ulit ang pangalan niya? Naramdaman ni Isabela ang paghigpit ng mga daliri sa ilalim ng mesa. Hindi na siya makahinga. Isabella Chen. Sagot ng ama ni Rome. That's her. I remember her face. Nakita ko pa nga minsan sa isang charity event. Pretty girl but a bit spoiled. But very charming. Everyone was talking about her disappearance for weeks. Biglang natahimik si Bella at ramdam niya ang tingin ni Rome sa kanya. Ngunit hindi siya makagalaw. Ba't ang tahimik mo, Bella? Parang namumutla ka. Ayos lang po ako. Siguro po pagod na ako sa trabaho. Ngunit tila may napansin ng ginang. Bella Chen. Bagay sa iyo ang pangalan na yan at kamukha mo pa siya. Sambit nito habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Mom, stop. Ngunit huli na, tumayo ang ama ni Rome at nagsalita. Wait a minute. Are you telling me? Napalingon ito kay Rome. Son, is this the same girl? The one you were supposed to marry years ago? Hindi agad nakasagot si Rome at tumayo si Bella. Please itigil niyo na po, gusto ko lang magtrabaho ng tahimik, hindi ko sinasadya na. So totoo nga, ikaw si Isabella Chen. Ang itinakwil at tagapagmana? Anang ginang sa kanya. Bella. Sabi ng ama ni Rome. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito? Sa lahat ng oras na ito, nandito ka lang pala nakatira sa amin. Nagpapanggap na ibang tao. This is not what I like. Hindi ko naman sinasadya eh. Tumakas ako dahil ayaw ko ipakasal. Gusto ko lang mabuhay ng normal. Ilang segundo ng tensyon ang lumipas bago muling nagsalita ang ama ni Rome. Then maybe this is fate. The contract may have been broken before, but it can be still honored now. She's here, you're here. Why not finish what we started? Tumayo ulit si Bella. So this is why you kept me here? Para na ipasok ako ulit sa bitag na tinakasan ko? Bella, no. I didn't know, I swear. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw pala ang babaeng yun. Kung alam ko, hindi ko hahayaan mangyari to. Ngunit sumabat ang ina ni Rome. Hindi mo na mababago ang nakatakda. The fact that she's here now, it only proves na may paraan ng tadhana. She will stay. From now on, no more pretending. She will be treated as Rome's fiancé. No! You can't decide on my life again. Hindi niyo ako pag-aari. Tumakas ako para makawala dito at ngayon? Papalik na naman? Nagsalita ang padre de pamilya. Bella, mas mabuting tanggapin mo na lang ang katotohanan. You will marry Rome whether you like it or not. Nanigas ang katawan ni Bella. Parang nadurog lahat ng pinaghirapan niyang pagtakas. Rome, sabihin mo naman sa kanila, tell them I don't want to do this. Na hindi mo rin to gusto. Bella, I don't want to trap you. Pero kung aalis ka ngayon, mas magiging malala ang mangyayari. They won't let you live in peace. I'm trying to protect you. Protect me? By doing this, by agreeing with them? By letting them cage me again? You don't understand, Rome. Pareho ka lang sa kanila. Bella, please listen. Hindi. Ayoko. Hindi ako mananatili dito bilang fiancé mo. Kung staff lang ako, kaya kong tiisin. Pero kung babalik ako sa parehong kasinungalingan, I can't! Napatigil si Rome. Pero bago pa ito makasagot, muling nagsalita ang ginang. Enough? Starting tomorrow, you will no longer work here as a staff. You will be treated as a part of the family. Simula na ipilit ang pamilya ni Rome na si Bella ay tratuhin bilang fiancé, nagbago ang ikot ng kanyang mundo. Wala na ang dating masayahin at palabirong si Bella na nakilala ng ibang staff. Sa halip pinakita niya ang pinakaayaw niyang ugali, ang pagiging spoiled brat na kinasanayan niya sa tahanan ng kanyang pamilya. Kung dati nagsisikap siyang matuto, ngayon palaging reklamo ang lumalabas sa kanyang bibig. Ayoko ng food na to, ang blonde. Can't we just order something better? Reklamo niya sa isang hapunan. Sabay tulak ng plato. Kung dati maingat siyang dalhin ng tray, ngayon sinadya niya ibagsak ang gamit para magmukhang careless. Oops! Sorry! Aniya na walang gana. Habang pinupulot ng ibang staff ang nabasag na tasa. Kahit sa harap ng pamilya ni Rome, mas pinalala niya ang ugali. Bigla na lang siya magsasalita ng hindi maganda. Rome, this dress is so outdated. Not suitable for me. Why would I wear something like this? Do you want me to look old-fashioned? Ang ina ni Rome madalas nakakunot ang noo. At ang ama naman madalas na papailing.
Unti-unti nararamdaman ni Bella ang pagkairita nila at doon siya umaasa. Pumasok siya sa kanyang silid. Ibinagsak ang katawan sa kama. Ngunit bago pa man siya makapikit, bumukas ang pinto at pumasok si Rome. Tahimik lang itong pumasok at sinara ang pinto. Bella, what are you doing? Ano na naman? I'm just being me. Ganito talaga ako. Umupo si Rome sa silya, malapit sa paanan ng kama. No, hindi ikaw to. You're trying too hard. Lahat ng spoiled moves mo, obvious na scripted. You want them to hate you para pakawalan ka. Natahimik si Bella. Tumagilid siya, tumalikod kay Rome. And what if I do? So what? Bella, hindi sila bibigay. The more you act out, the more they'll want to control you. Ganyan ang sistema. Kala mo solusyon yan. Pero lalo ka lang nilang ikukulong dito. So anong gusto mo? Manahimik ako? Magpanggap na happy fiancé? Smile like everything's okay? Kahit gusto ko nang sumabog? Saglit na natahimik si Rome, pero tumayo ito at lumapit. Gusto ko maging totoo ka. Not this spoiled. Kasi kapag ganito ka, mas sila ang nananalo. You're proving them right. Nalaglag ang tingin ni Bella sa sahig. Pero Rome, I don't know what else to do. Kung tatakas ako, hahanapin nila ako. Kung magpapaamo ako, ikakasal pa rin ako. So tell me, saan ako lulugar? You're not alone anymore, Bella. Nung una, totoo, wala akong alam. But now I see everything. I know why you're fighting. And I'm telling you I'll find a way. Hindi kita hahayaan na maging prisoner dito. You're saying that now. Pero kapag pumayag ka rin sa gusto nila, wala na akong laban. Bella, iba ako sa kanila. I never asked for this arrangement either. Hindi kita ginusto dahil pinilit nila. Gusto kitang makilala dahil sa sarili kong choice. Kaya please stop sabotaging yourself. Let me handle the fight. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang prominenteng pamilya sa mansyon. Malalaking pangalan sa negosyo na matagal nang kakilala ng mga magulang ni Rome. Kasama nila ang kanilang anak na babae na si Jana. Tahimik na nakaupo si Bella sa gilid ng sala. Pinagmamasdan niya si Jana na maayos na nakikipag-usap kay Rome. Mula sa gilid di niya maiwasang ikumpara ang sarili. Kaya na nagkaroon ng pagkakataon, lumapit si Bella sa ina ni Rome at ngumiti ng pilit. Tita, bagay sila di ba? Si Jana at si Rome. Mas simple, mas perfect silang tignan together. I agree. Jana has always been a fine young woman. Pero Bella, ba't mo sinasabi yan? Bumuntong hininga siya. Kasi alam ko hindi ako ang tamang tao para dito. Hindi ako kasing bait o kasing ayos niya. If you want what's the best for Rome, then maybe si Jana ang dapat. Nagkataon na narinig ni Rome ang huling bahagi ng usapan. Bella, ano na naman to? Rome, realistic lang ako. Tingnan mo siya. Mas bagay siya sa'yo. Hindi ka mapapahiya sa kahit anong party. Hindi tulad ko, I'm just a trouble. Nanahimik ang sala at kahit si Jana tila nagulat. Pero bago pa magsalita ang iba, tumayo si Rome. Lumapit siya kay Bella at mukhang nagalit ito. Don't you ever say that again. Hindi ikaw may karapatang pumili kung sinong bagay sa akin o hindi. Hindi ikaw magsasabi kung sinong gusto ko. Nanlaki ang mga mata ni Bella dahil hindi niya inaasahan ang tindi ng reaksyon nito. Rome, I was just... No, Bella, enough. Alam ko ginagawa mo to kasi gusto mo lumayo. Gusto mo i-push palayo lahat, pati ako. Pero hindi lahat ng tao basta iiwan ka. Natahimik si Bella at napalunok. Kita niya ang sincerity sa mukha ni Rome. Kahit hindi nito sinasabi ng direkta, ramdam niya ang ibig nito ipahiwatig. I'll talk to you later. Malamig na dagdag nito bago ito bumalik sa mga bisita. Gabi na, nang magdesisyon si Bella. Hindi siya makatulog. Nakatitig lang siya sa kisame ng kanyang silid. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang mga sinabi ng pamilya ni Rome. Humugot siya ng malalim na hininga at marahang bumangon. Tahimik siyang nag-impake ng ilang gamit sa maliit na bag na may lamang ilang pirasong damit, wallet at cellphone. Nakatayo siya sa harap ng salamin at pinilit ngumiti. Kaya ko to. Kailangan ko lumayo. Kailangan ko makahanap ng paraan bago pa ako tuluyang ikulong sa mundong to. Maingat niyang binuksan ng pinto at sumilip sa hallway. Halos makababa na siya sa hagdan nang marinig niya ang isang boses. Bella. Parang bumigat ang buong katawan niya. Dahan-dahan siyang lumingon
at tumambad si Rome na nakasandal sa gilid ng hagdan. Nakahalukip-kip ito at nakatingin sa kanya na para bang kanina pa siya inaabangan. Nanlaki ang mata ni Bella at napalunok. Rome, gising ka pa. Dapat ako magtanong yan. Ikaw, saan ka pupunta? Dali ang bag mo at nakatsinelas pa. Bag? Eto? Maglalaba ako. Oo, maglalaba. Kasi sabi nila mas okay daw sa labas ng garden area may sampayan. Mas fresh ang hangin. At 11:30 ng gabi. Bella, seriously? Night routine ko talaga yon, pang therapy. Nakaka-relax maglaba kapag tahimik ang paligid. Therapy? With a packed bag? Bella, come on. Hindi kasi, alam mo naman, prepared girl ako just in case may brownout at kailangan ko lumipat ng room kaya nagdala ako ng gamit. Umiling si Rome at bumaba ng isang hakbang. You're a terrible liar. At kita ko pala sa mukha mo. Alam ko hindi laundry ang nasa isip mo. Rome, promise hindi ako aalis. Hindi ako tatakas. Ano ako, tanga? Hindi naman ako ganun. Katanga. Singit ni Rome. Exactly, hindi ako ganun. Okay, fine. Baka konti. Pero seriously, hindi ako tatakas. Mabilis niyang sagot at napatawa pa kahit kabado. Tumitig lang si Rome nang walang imik. At doon lalong hindi makatingin si Bella. Pinaglaruan niya ang strap ng bag at pinilit magpaliwanag. Sige, fine. I will admit, I just needed air. Gusto ko lang sana maglakad-lakad sa labas. Hindi naman ako lalayo. Swear. Bella, kung gusto mong magpahangin, sabihin mo lang. Di mo kailangan magbukhang burglar na may bit-bit na bag. Sorry, instinct lang. Kasi sanay na ako tumakas. Dahan-dahang lumapit si Rome. Hanggang halos magkalapit na sila. Kung tatakas ka, di mo na kailangan mag-isa. Sabihin mo sa akin, I'll figure out a way. No, go back to your room. You're safe here. Kahit anong plano mo, wag mong sayangin ang lakas mo. I will handle it. Kinabukasan, kakaiba ang gising ni Bella. Hindi niya alam kung dahil ba sa kahihiyan ng pagtangkang pagtakas kagabi o dahil sa mga salitang binitiwan ni Rome bago siya bumalik sa silid. Paulit-ulit yun sa isip niya, ang sinasabi ni Rome. At kahit ayaw niyang aminin, may kakaibang init sa dibdib niya. Sa tuwing naaalala ang mga mata ni Rome nang sabihin yon. Habang nag-aalmusal, nakaupo si Rome sa kabilang dulo ng mesa. Suot nito ang simpleng puting polo, bukas ang unang botones at may hawak na kape. Good morning. Bati nito na makita si Bella. Good morning. Nakatulog ka ba na maayos? Medyo. Although parang hindi ako makatulog sa kakaisip ng sinabi mo kagabi. Bahagyang tumango ang lalaki at tinukod ang siko sa mesa. So inisip mo ako buong gabi? Hindi. Hindi ikaw. Yung sinabi mo lang. Natawa si Rome. Relax. I was just teasing you. Namula si Bella at inilapit ang mukha sa mesa. Wari gusto nang lumubog sa hiya. Pagkatapos ng breakfast, nag-alok si Rome na ipasyal siya sa hardin. Magaan lang ang usapan nila habang naglalakad sa kahabaan ng pathway na may nakatanim na rosas at malalaking puno sa gilid. Di ko in-expecto na ganito ka. Ganito ka paano? Gentleman, yung tipong hindi ako tinatrato na parang responsibilidad mo ko. You actually listen. Hindi lang ako basta problema na kailangan solusyonan. Natigilan si Rome at saglit na ngumiti. Well, that's because you're not a problem. You're Bella. Mahirap kayo paliwanag but you're you and that's enough. Hindi niya namalayang namumula na ang kanyang pisngi. Rome, alam mo bang pasok ka sa mga type ko? Type? Seriously? Ngayon mo lang sinasabi? Don't laugh. Nakakahiya pero totoo. Gentleman, tahimik, hindi pa sikat. Exactly the kind of guy I used to wish for. Pero hindi ko in-expect na makikilala kita in this kind of person. Nag-iba ang araw para kay Bella mula noon. Hindi niya napansin na unti-unti siyang nagiging komportable sa idea ng pagiging fiancé ni Rome. Hindi niya inisip kung paano tatakas, kung paano tatagal ang mga sandali kung saan magkasama silang dalawa. Hindi sanay si Bella sa ganong atmosphere ng araw na yon. Sanay siyang may mga staff na maingay, may yapak na naririnig, o kaya'y tinig ni Rome na babatiin siya kapag bumaba na siya. Pagbaba niya sa main hall, nakita niya si Rome na nakaupo sa malaking sofa, hawak ang ilang dokumento. Malalim ang titig nito sa mga papel at parang may iniisip na mabigat.
Rome, parang ang lalim na iniisip mo. Business problem ba yan? Not exactly. It's about you. About this place. Kumunot ang kanyang noo. About me? What do you mean? Bella, kailangan mo malaman na totoo. Rome, wag mo naman akong takutin. Ano ba ibig mo sabihin? This mansion, this land, it's not ours. Hindi to pag-aari ng pamilya ko. And guess what? The name is on the deed. And it's your family's. Your grandfather's to be exact. What? Hindi, imposible. Kung sa amin to, ba't nandito kayo? Ba't parang kayo yung may-ari? Because that's the deal. Pinaubaya sa amin ng pamilya mo ang paggamit ng mansyon kapalit ng partnership sa negosyo. But from the start, this house belongs to the Chens. Kaya sobrang desperado ang pamilya ko na maituloy ang kasal. Kasi once you marry me, automatic na secure sa amin ang rights. Hindi na pwedeng bawiin ang pamilya mo. Kaya nila ako tinutulak sa'yo para hindi mawala sa inyo ang mansyon. Bella, I never wanted to deceive you. Pero hindi ko rin agad sinabi kasi alam ko masasaktan ka. Ayoko magdagdag pa sa bigat na dinadala mo. I thought na trap ako dahil gusto nila ako ipakasal sa'yo. Pero hindi pala ako ang kailangan nila. Bella, listen. I already told them. I told your parents everything. I told them na hindi ko itutuloy ang kasal kung hindi ito ang choice mo. Alam kong risk yun pero wala akong pakialam. I'd rather lose this house than keep you here as a prisoner. Natigilan si Bella. You told them? Yes. Alam na nila ang totoo. Alam nila na hindi ko ipipilit. So they're coming for you. They'll take you back. And once they do, wala nang kasal na magaganap. Nanlamig ang buong katawan niya. At di nga nagtagal dumating ang sasakyan ng mga Chen. Ang kanyang ina at ama mismo ang bumaba. This house is under our name. Salamat at inamin mo rin, Rome. The deal is off. The marriage is cancelled. This house will return to its rightful owners. It's time for you to leave. Natahimik ang buong sala at napatingin si Bella kay Rome. No! Wait, you can't just do this. Hindi niyo pwedeng paalisin ang pamilya ni Rome na parang wala silang halaga. This house may be ours on paper pero sila nagpalakad, sila yung nag-alaga. Bella, don't interfere. This is a family matter. We're simply taking back what's rightfully ours. Kung tatanggalin niyo sila dito, I'll go with them. Hindi ako papayag. Natahimik ang lahat. Maging ang ama't ina ni Rome na patitig kay Bella. Tila nagulat sa tapang ng dalaga. Ngunit bago pa lumala ang tensyon, marahang nagsalita ang ina ni Rome. Bella, you don't have to defend us. Totoo, this was never ours. Matagal na naming alam na temporary lang ang pamamalagi namin dito. We already have another property, isang bahay na matagal na naming planong tirahan. Nanlaki ang mata ni Bella. What? Then, ba't ngayon lang? Because we respected the deal. Pero kahit wala ng kasal, we don't need to hold on to something that isn't ours. Hindi kami takot na lumipat. Hindi kami yung nag-insist sa kasal. Napalingon si Bella kay Rome na nakatingin lang sa sahig. Rome, if your parents did not insist, then who did? I did. Ano? Ako ay nagpumilit noon. Ako ay nagsabi na ituloy ang engagement kahit alam kong ayaw mo dahil I couldn't let go of this place. This house, it became mine in ways na hindi ko may paliwanag. I grew up here, Bella. Every corner has a memory. I didn't want to lose it. Akala ko pamilya mo may pakana, ikaw pala. Yes. I thought if you and I got married, everything would stay the same. No one would take this house away. It was selfish, I know. You made me believe na victim ka rin ng plano. You made me think na pareho tayong nahuli sa trap, pero all this time, ikaw ang naglagay ng tali. Bella, I never meant to trap you. I only wanted to keep this place, and somewhere along the way, I realized I wanted to keep you too. Kaya ako sumang-ayon, kaya ako nanahimik. So which is it, Rome? You wanted me or you wanted the house? Hindi agad nakasagot si Rome. Halos makita ni Bella ang pag-igting ng panga nito at ang pagdilim ng mga mata sa huli umiling ito. Kung kailangan kong pumili ngayon, Bella, then it's you. Nalaglag ang bag ni Bella sa sahig. Lumapit ang ina ni Rome at marahang nagsalita. Bella, anak, Rome did push for it, pero kami hindi namin ipipilit ang kasal kung ayaw mo. Bella, you have every right to walk away. Kung ganun, wala na talagang kasal. Wala na. Mabilis na naging ikot ng mga araw matapos ang lahat ng kaguluhan. Bumalik si Bella sa dating buhay.
Ngunit hindi na siya ang dating prinsesang palaging inaasikaso ng lahat. Siya mismo ang nag-alaga sa mansyon. Siya mismo ang nagdesisyon kung paano ito tatakbo. Nung una parang nakaka-overwhelm. Sanay siyang may mga kasambahay sa paligid. Pero ngayon iilan na lang. Siya na rin ang nag-aasikaso ng hardin, nagpapalinis ng mga silid, at tumitingin sa papeles ng ari-arian. Malungkot, oo, pero kakaibang ginhawa rin. Upang hindi na siya gaanong malungkot, bumili siya ng isang puting pusa na pinangalanan niyang Snow. Sa mga oras ng katahimikan, madalas niyang kausap ang alaga na parabang naiintindihan siya nito. Snow, do you think I did the right thing? Hindi ko alam kung dapat ba ako magstay dito o lumabas sa mundong to. Pero at least nandito ka. Lumipas ang buwan at naririnig niya ang mga balita. At minsan sa mga usapan ng pamilya niya na si Rome ay naging mas kilala sa pagnenegosyo. May sarili itong pangalan, hindi na lamang nakatalis sa pamilya. Lumalabas ito ng magazines, business forums, at maging online articles. Pero kahit anong balita ang makarating kay Bella, hindi sila nagkikita. Na isang tawag o mensahe wala. Hanggang sa isang araw habang papunta siya sa bayan sakay ng bagong kotse, nakaparada ang isa pang sasakyan na kapareho ng kulay ng sa kanya. Dahil nagmamadali siya, hindi niya napansin. Basta na lang siyang sumakay. Kuya, sa bayan lang po. Sabi niya agad at inayos ang bag at hawak ang pusa sa carrier. Pag-ikot ng sasakyan, nagulat si Bella nang mapansin na hindi sila dumadaan sa daan papuntang bayan. Kuya, wrong turn ka, hindi ito papunta sa bayan. Kinabahan na si Bella na hindi ito umimik at mahigpit na hinawakan niya ang carrier ng kanyang pusa. Kuya, seriously, saan mo ba ako dadalhin? Relax, Bella. Di kita ibebenta. Sabi ng boses na kilalang kilala niya. Rome? Oh my God, it's you! Nagkunwari ka na namang driver? Tinanggal ni Rome ang shades at ngumiti. Well, it worked. The first time, didn't it? Rome! Hinampas niya ito sa braso pero natatawa pa rin. Grabe ka, halos simatay na ako kakaisip kung saan mo ako dadalhin. Trust me, hindi ka magsisisi. Hindi nga sila dumiretso sa bayan. Sa halip tumigil sila sa tabing dagat. Pagkababa nila, biglang niyakap ni Bella si Rome ng mahigpit. Hindi niya na napigilan ang emosyon. Rome, I missed you. Sobra kitang na-miss. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Pero laking gulat niya nang bahagyang umiwas si Rome. Bella, I'm getting married. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Bella. What? You're getting married? Nanlamig ang kamay ni Bella. Umatras siya ng konti at pinilit ng umiti kahit nangingilid ang luha. Then, congratulations. I should go. Tumalikod siya at handang umalis pero bigla siyang hinila ni Rome at muling niyakap. I'm just kidding. It's a prank. Rome naman eh. Do you think that's funny? Akala ko. Hinila siya ni Rome palapit at pinagdikit ang kanilang noo. I'm sorry. I just wanted to see how much you'd miss me. Kasi ako, I missed you. I missed you a lot. You're such an idiot. Yeah. But I'm your idiot. Pagkatapos na ilang sandaling katahimikan, nagsalita si Rome. Bella, birthday ko sa weekend. Maraming tao mula sa business world ang nandun. I want you to be there as my partner. Then yes, I'll be there. Dumating ang gabi ng party ni Rome. Puno ng ilaw ang mansyon kung saan ginanap ang selebrasyon. Nakahawak si Bella sa strap ng kanyang maliit na bag habang naglalakad papasok. Suot niya ang isang simpleng gown na kulay navy blue. Hindi kasing glitzy ng mga suot na ibang babae ron pero para sa kanya, mas natural ito. Napansin agad siya ni Rome sa may hagdanan. Pagkakita sa kanya, agad siyang sinalubong ng ngiti nito. Yung tipong kay tagal niyang hindi nakita at matagal niyang hinintay. You came? Of course. You asked me to be your partner tonight, right? Then let's make sure. Everyone knows that. Marahang kinuha ni Bella ang kamay nito. Naglakad silang magkasabay papunta sa gitna ng hall. Napatingin na maraming tao. Halos lahat nagbubulungan. Siya ba? So official na pala. Rome never brings anyone. Narinig ni Bella ang mga bulungan pero hindi niya na yon inintindi. Nakatingin lang siya kay Rome at doon niya nakita kung gaano ito ka-proud na kasama siya. Matapos ng ilang oras ng pakikipagkamay at pakikipag-usap sa kung sino-sino, nagpaalam si Rome sa ilang bisita at hinilas si Bella papuntang balkonahe sa ikalawang palapag. Finally. Nakalayo din tayo. Yeah, right. Finally.
I thought never-ending ang papuri sa'yo sa loob. Tumawa si Rome ng mahina at humarap sa kanya. I needed a break. Besides, I wanted to be here with you. You're acting strange. Kanina pa, may gusto ka bang sabihin? Bella, I've been trying to hold this back for a long time. I tried to hide it. Sinubukan ko ituring na wala lang. But every time I see you, it gets harder. I can't keep it anymore. Ano ba sinasabi mo, Rome? You really want me to spell it out? Fine, Bella. I fell in love with you. Huwag ka naman mag-joke ng ganyan. It's not even funny. Do I look like I'm joking right now? Tingin mo ba akit ako dito sa balcony para lang mangasar? Although I like seeing you flustered. Cute ka kasi kapag ganyan. Napahagat labis si Bella at tinago ang mukha sa pagitan ng pagtalikod. Ang unfair mo. Tinutokso mo lang ako eh. If teasing makes you realize na seryoso ako, then I'll keep teasing you. Napasinghap si Bella at saglit na napapikit. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang yon. Pero sa bawat pintig ng puso niya, malinaw ang sagot na matagal niya nang tinatago. You're such a fool. Do you know how long I waited to hear that? Then say it back, please. I love you, Rome. Even when I tried to run. Even when I pretended na ayaw ko, I love you, Rome. Hindi na nakatiis si Rome. Hinilas siya nito at marahang inilapit ang labi nito sa labi niya. Kinabukasan matapos ang birthday party ni Rome, mabilis na kumalat ang balita. May mga litrato at videos na nakalabas online. Ang highlight, si Rome at ang isang misteryosang babae, nakahalikan nito sa balkonahe. Nagising si Bella sa tunog ng sunod-sunod na notification sa phone niya. Binuksan niya ang isa at halos malaglag ang cellphone. Rome, bulong niya na makita ang larawan nilang dalawa. Pero dahil nakatalikod siya sa anggulo, hindi siya nakilala ng iba. Pero sa buong publiko, isang anonymous woman lang ito. At bago pa siya makapag-react, bigla na lang siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Bella, what am I hearing? You have a boyfriend. At hindi mo sinabi sa amin sino ang lalaki. Ma, it's not what you think. Hindi siya ibang tao. Hindi siya ibang tao, then who is he? Si Rome po. Rome? As in, Rome Ramirez, ang dati mong fiancé. Yes, ma, it's him. Wala na pong iba. Sa kabilang linya narinig niya bumulong ang kanyang ama. At least hindi ibang lalaki. Pero bakit ngayon lang natin nalaman? Bella, do you know how this looks? Sa balita may kahalikan siya babae sa mismong party niya, everyone's talking. At kung di mo aaminin na ikaw yun, magmumukhang may ibang babae siya. Kasi ako nga yun, ma. Ako yung kahalikan niya sa party, hindi ibang babae. Then why didn't you say so? Because it's embarrassing. Ayoko na pagsabi sa buong mundo. And honestly, I thought you wouldn't accept him. Bella, we didn't reject Rome. Ang ayaw lang namin noon yung kasunduan. Yung arranged marriage niyo. But if you're choosing him now, that's different. So you're not angry? Of course not, anak. We're just surprised. But if Rome truly makes you happy, then you should stand by it. Hindi yung magtatago ka. Naluha si Bella at di siya makapaniwala. Akala niya magagalit ang pamilya niya. Pero mas ikinahiya pala nila ang chismis kaysa sa kanya mismo. Kinagabihan nagkita sila ni Rome sa isang maliit na cafe malapit sa mansyon. Bella, I'm sorry. Dapat mas naging maingat ako kagabi kung alam ko lang na may paparazzi. Rome, don't. Hindi ako galit kasi hinalikan mo ko. I'm just embarrassed. Lahat ng tao iniisip na ibang babae yung kahalikan mo kahit pamilya ko akala nila may iba ka. Then let's fix it. We don't have to hide anymore. If they want to know who that woman was, let's tell them it was you. Hindi ako natatakot, hindi ako nahihiya, not even a little. You'd really do that? Kahit alam mong mas lalo tayong pag-uusapan? Yes, because for me, mas malaking kahihiyan kung hahayaan ko isipin na lahat na iba ang mahal ko. When the truth is, it's only you. Only you, Bella. Simula nang umamin sila sa isa't isa, mas naging bukas ang relasyon ni Bella at Rome. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang itinayo ang isang buhay na hindi nakatali sa kasunduan o dikta ng pamilya, kundi sa desisyon nilang dalawa. Hindi naging isang magarbo at malaking kasalan na nangyari. Sa halip, simple lang ito. Isang
Isang seremonya sa hardin ng mansyon na dating pinagmulan ng gulo at ngayon naging saksi ng kanilang bagong simula. Sa reception, habang nakaupo sila at pinagmamasa ng mga ilaw na nakasabit sa puno, napangiti si Bella. Hindi ako makapaniwala. Dati pakiramdam ko parang kulungan ng lugar na to. Pero ngayon parang ito na yung pinakaligtas na lugar. Dahil dati wala kang pagpipilian. Ngayon ikaw mismo nagde-decide para sa sarili mo. At ako, pinili kita. Lumipas sa mga buwan at natanggap nila ang pinakamasayang balita na buntis si Bella. Mas lalo silang nagmahalan dahil alam nilang ito'y bunga ng pag-ibig na kusang dumating. Rome, kaya mo ba? Magiging tatay ka na, hindi na lang kita fiancé o asawa. Magiging daddy ka na rin. Tumawa si Rome at tinalikan ang kanyang noo. Kaya ko mag-drive kahit saan mo gusto. Kaya kong tumakbo kahit saan mo ako utusan. Pero maging tatay, Bella yun ang pinakagusto kong role sa buhay ko. Kahit may driver sila, mas pinipili ni Rome na siya maghatid sundo kay Bella saan man siya mapunta. Para kay Bella, yun ang pinakasimpleng patunay ng pagmamahal nito. Rome, you don't have to do that. May driver naman tayo. Ngumiti si Rome habang nakapako ang mata sa kalsada. I know, pero gusto ko na ako yung kasama mo sa bawat biyahe. Kasi hindi lang destinasyon na importante, kundi yung oras na magkasama tayo habang papunta doon. Marahang hinaplos ni Bella ang tiyan at napangiti. Ramdam niya ang banayad na paggalaw ng sanggol na dala niya. Ang kulit ng baby natin ngayon. Siguro nararamdaman niya excited ka. Sandaling sumulyap si Rome at ngumiti bago muling tumuon sa kalsada. Of course, excited ako. Everyday iniisip ko kung ano magiging itsura niya. Sana makuha niya yung ngiti mo. Napahalakak si Bella at umiling. Sana makuha niya yung patience mo. Kasi kung ako masusunod, baka spoiled brat na agad siya. Kahit spoiled pa yan, as long as ikaw ang nanay, alam ko magiging mabuti siyang tao. Kasi, ikaw ang pinakamatapang at pinakatotoong babaeng nakilala ko. Ang relasyon at kasal ay dapat nagsisimula sa tiwala, respeto, at kusang desisyon ng dalawang taong nagmamahalan. Kapag pinilit ang isang tao sa direksyong hindi niya pinili, nagiging tanikala ang relasyon hanggang sa mawala ng halaga ang mismong pagsasama. Pero kapag pinili ito ng malaya, mula sa puso, at hindi dahil sa utos ng iba, nagiging sandigan ito, nagiging kalayaan, nagiging pundasyon ng isang relasyon na hindi basta natitinag ng panahon, ng pagsubok, o ng sinasabi ng iba. Ang pag-ibig na pinili mo ng kusa ang siyang pag-ibig na mananatili dahil ito'y galing sa tunay mong kagustuhan at hindi sa dikta ng iba. Sa panahon ngayon, napakadaling madala ng mga tao sa expectations ng lipunan at ng pamilya na dapat may asawa ka na sa tamang edad, na dapat ang mapapangasawa mo'y galing sa tamang pamilya, may tamang trabaho, at may tamang reputasyon. Minsan, inuuna ng mga tao ang approval ng iba kesa sa sariling kaligayahan. Pero ang totoo, walang tamang oras o tamang tao na base lang sa paningin ng iba. Ang tama ay kung sinong pipiliin mong makasama at kung kailan ka handa. The end.